di yun na nga. So parang yung lesson doon is like, ewan ko bro, like tangina. Huwag kang maging tanga. Yeah. Ayun na yun. All caps. Pero kasi to bro, kasi syempre, I would say like obviously this is my point of view. So pag may nakarinig nito, pwede nilang sabihin biased ako. Which is I would totally agree na parang, obviously some people will, you know, may every story has two sides to it. Two sides. Pero ito yung side mo. Ito yung side ko. And as a matter of fact, pag may mali ako, ina-admit ko. Yo, baka mag-comment to. I-guess mo ako dyan ngayon. Sinungaling ka. Diba? So, yung akin lang naman is kung may mali ako, tulad nung kay Zebiana, inamin ko. Inamin ko. Wala ako itatago, bro. Kasi, like, tangina bro, tanda ako na ngayon. I know. You know what I mean? Like, magagawa pa ba ako ng drama? Pero, totoo yun. yung sa akin lang na masasabi ko, tong kay Aliyah na to, bro, is like, nung natapos kami, like, kasi si Trisha, yung kapatid ni Kevs na like close kami, so sa kanya ako nagkukwento minsan. So minsan sinasabi niya sa akin, parang sinasabi niya sa akin na parang kuya, I heard ganito daw yung sinasabi against sa'yo, ganyan. Parang tinotalk shit daw ako sa iba, na parang cheater daw, ganyan, ganun. Sabi ko kay Trisha, mo na lang, hindi ko na pinapansin. Sabi ko, tapos na eh. Sinisiraan ka pa tapos na. You know, like parang sabi ko kay Trisha, kung doon siya masaya, then by all means, do it. Di na lang ako magre-react, hindi na ako, ba't ko pa dedepensa yung sarili ko? Di parang inamin ko lang din na totoo yung sinabi niya, di ba? Kung saan masaya, pagod ka, Pero dito yung sinasabi ko kay Trisha, sabi ko sa kanya, kung totoo talagang ginawa ko lahat yan, bakit tinatry niyang mag-email sa akin, tinatry niyang, alam mo yung gusto niyang, nagigilty din kasi. Di ba? Kasi sa akin na lang bro, sabihin na natin, may konsensya din eh. Di ba? Sabihin na lang natin bro, na tanga talaga ako. Pero kung hindi kita ginawa ng buti, hindi ka babalik ng parang... Pero grabe din yung effort mo dun yun. Kaya nga nangyari bro, hindi ako nag-e-effort kay Janie Siguro, di ko alam kung naging na yun bro, like parang naging guard, na parang I don't wanna give it too much anymore. Yeah. Like parang hinuhold back. Magtira sa sarili. Parang nandun ako sa point na nag-hold back ako na parang ayoko na munang ibigay todo to kasi putang ina pag binigay ko na naman to, tas ganun. Diba? So like parang, which is sa akin naman, masaya ako kasi si Janie hindi siya ganun na parang attention seeker na parang alam mo yung may meron kasing mga parang may ibang mga siguro like mga ibang type ng babae na parang tignan mo sila parang labi-dabi ganyan. Hindi siya ganun. Parang it's okay, whatever it is, sabi niya ganun. Pero like alam naman niya, alam niya na like obviously mahal ko talaga siya. Like yung it doesn't have to be sa public. Diba? It doesn't have to be yung parang dapat nagpi-picture sila together, that maraming pictures. Honestly bro, hindi naman sobrang dami ng pictures namin man. Una-una sa lahat, ako yung photographer. I know. So hindi kami makapag-picture together most of the time. So parang doon ko lang pag kino-compare ko, kasi sabi ko man like minsan kami, pag halimbawa ang meron kami ni Jane, tampuhan lang. Siguro hindi tumatagal ng before the end of the day, tapos na. Tapos hindi yung nag-aaway talaga. Wala. Like, saka wala kayong pride parehas na... Sino ba una nagsasorry? Minsan naman ako pagka talagang let's just say... Alam mo na talaga ikaw talaga yung... Let's just say na kahit nasabihin natin may mali siya. Ipo-point out ko lang, sabihin ko, ito yung dahilan. For development din. Diba? Ito sabihin ko, ito yung dahilan kung bakit ako nagalit or yung nagtampo is ito. Para next time, hindi na mauli. So like, at saka sinasabi ko upfront yung let's just say, dapat, like, parang let's just say, limbawa, nangyari lang for example, napahiya ako sa harap ng let's just say ng mga kaibigan niya. Kasi may nakwento siya. Which is hindi naman nangyari. Parang sinasabi ko lang is, pag may something akong ayoko, sasabihin ko upfront, yung communication nandun. So parang, before pa mangyari, hindi na siya mangyayari. You know what I mean? Tsaka more mature na din. So yun nga, which is good. Kasi sabi ko, bro, like, may times na hindi kami nakikita ng 2 weeks, like weekends lang kasi nga yung schedule niya, and plus ito yung buhay natin, like content lagi. So busy, like lagi ko sinasabi sa kanya, weekends is sa'yo. Pero pag weekdays, talagang hindi ako pwedeng pumunta kasi like gusto ko productive ako, nagawa ko ng content. Like alam naman, nakikita naman niya. Sabi ko sa kanya, sabi mo sa akin ng bababaya ko, makita mo nag-upload ako lagi. Tingnan mo yung TikTok, tingnan mo yung Instagram. Sabi ko, nandyan lahat ng hard work and effort ko pagka weekdays. Hindi ka na nga natutulog grabe. So sabi ko sabi ko, yun yung sobrang pinaka-appreciate ko bro. Kasi sabi ko, hindi lahat ng babae maiintindihan yung ganun. Kasi like maintindihan ko rin naman, syempre ang bawat relationship may pangangailangan yan eh. Totoo yan. Diba? So like let's say yung setup namin, maaaring hindi nag-work sa setup ng iba. And yung setup ng iba, maaaring hindi rin nag-work sa setup namin, diba? Kanya-kanya yan. So, as long as may understanding kayo na, ganito, ganyan, diba? So yun lang talaga yung sobrang thankful ako na naging ganun. Tsaka sabi ko nga, sinasabi kung gano'n na kami katagal, parang nag-start kami ni Jenny 2019. Like parang naging kami 2019.
Pero honestly bro, lumalabas na kami like early 2017, actually late 2016. So like, parang ang tagal na naming hindi parang... Hindi kasi takot ka din eh. Takot ka din ma-fall kasi hindi mo pa din kilala. Yeah, tsaka parang gusto ko lang din i-make sure na parang hindi na maulit. Yeah, tsaka pag nag-commit ako sa kanya, yung talagang sure na, hindi dahil sa siya may problema, kundi gusto kong kaya ko ibigay yung lahat. Yung baga pagka nagbigay siya sa akin ng 100%, kaya kong tapatan yung 100%. Hindi pwedeng partial lang kasi unfair yun diba? Totoo yun man. Diba? Yun yung parang natutunan ko din na si Zeb, binigay niya yung 100% niya pero hanggang saan lang. Binaliwala mo lang din. Diba? Hanggang saan lang yung kinaya kong bigay. Like tinatry ko ibigay pero hindi lahat kasi nga may merong person A eh. Yeah, diba? totoo. Yun yung ko. So sabi ko, parang sobrang thankful ko na lang na yung setup ko ganito. Sabi ko kasi pinagpipray ko, sabi ko sana yung taong magiging, let's say, magiging girlfriend ko next time or partner is kayang intindihin yung gusto ko. Like, gusto ko like, shout out to the lords and the gods. Shout out kay bro. Talaga naman. Binigay talaga. Labis, bro. Yeah, I know bro. Like, sabi ko lang talaga. Tsaka naman sabi ko, minsan ito pa, yung pag nagkukwentuhan kami. Lang, sorry to interrupt. Hindi, go lang bro. Buti hindi siya nagagalit. Like, kulang kayo sa time. Kasi weekends nang binibigay mo sa akin. Ganun. Hindi naman siya ganun na. Hindi naman. Like, siya yung parang, gawin mo yung gusto mo. Parang, ayan yung, like kung saan mo nakikita masaya yung sarili mo. Parang siya yung tipo ng tao na supportive. Yun, supportive sobrang siya. Supportive niya. Yeah. Pero kaya din yung sa sobrang supportive niya, doon ko rin nakikita yung may times na pag weekend talaga, let's just say hindi siya nag-work ng nights. Yeah. I have to make it up na talagang mag-make. Kasi make time, yeah, talagang rin naman, syempre, hinahanap ko rin siya yung time, yung ganun ba? So parang nilook forward ko din na, mag-hard work ako this Monday to Friday and then weekends, mag-chill kami. Tsaka gusto mo to eh. Yeah, yun. Tsaka sabi ko sa kanya, talaga yung gusto mo. Sinasabi ko rin sa kanya palagi na yung success ng paggagawa ko ng content in YouTube is hindi primarily gawa lang ng efforts ko, kundi yung efforts niya ng pag-iintindi sa akin. Imagine mo bro kung sinasakal niya ako, toxic. Sa tingin mo yung content na may put out ko is yung kasing ayos or kasing okay nung nilalabas kong content, di ba? Kasi maapektuhan yun eh. Iba yung hunger mo din eh. Talagang walang yan makikita ko 3 a.m. eh. Well, talaga bro. Shout out to you bro. That's hard work. Yeah. Thank you. Pero kasi bro, like talagang, kasi sabi ko sa kanya nun, sabi ko, darating yung araw, sabi ko sa kanya, na you wouldn't have to worry about yung, let's just say, time, yung time na parang, kasi sabi ko sa kanya, even before nag-i-start pa lang kami, sabi ko, naniniwala ako na one day, ang gagawin ko lang, like talagang magiging successful ako sa paggawa ng content. Tapos, like mabubuhay ako through that. Hindi dahil sa pera lang, kundi dahil talagang passionate ako sa paggawa. You know what I mean? Tamo, end up tayo, ginagawa rin natin. I know, totoo. Tsaka gusto mo yung ginagawa mo eh. Hindi mo lang ginagawa para sa fame, sa money. Sa money, and all that shit. Like honestly bro, that's all secondary. Yeah. Kasi sabi ko nga, di ba lagi ko sa'yo sinasabi. May compound interest. Yeah. May compound interest, di ba? Kasi Atomic Habits. Shout out po sa mga gustong ma-inspire. Basahin niyo po yung Atomic Habits po. The best na libro. Hindi ko pa nga natatapos eh. Yeah. Pero basahin niyo po. Anyway. So yun nga. Kasi talagang, I don't know bro, like, hindi ko lang masabi pero kasi yung, alam yung manifestation talaga na nararamdaman ko. Yeah. Like siguro even before ako nag-YouTube, sinasabi ko kay mama, one day, I think magkakaroon ng sarili kong condo or like apartment na pag-aari ko sa LA. Totoo. Parang like not necessarily have to be in LA, pero like let's just say now, ngayon yung nakikita ko yung sarili ko sa Vancouver na may sariling penthouse. Tapos na-afford ko yun through this, diba? Yeah. Parang yun yung nakikita ko talaga bro. Even like si Jack, bro, like sinasabi ko sa kanya, like talagang verbal. Talaga ng hours yo. Yeah. Totoo lang. Yeah. Yeah, bro, like talagang sa totoo lang. Iba yung hunger mo sa eh. Yeah, nakakatawa. Like, ayoko masabihin pero minsan yung actual work hours ko ginagawa ko. Nag-edit pa din ako. Shoutout sa manager mo. Naku, buti hindi sila nagtatagalog. Grabe. Anyways. Pero yun nga, talagang sabi ko, minsan nga kanina tulad nito bago kaninang tanghali, sabi ko, damn, ang dami kong meeting bro. Pero habang nagbi-meeting bro, nag-i-edit pa din ako. So sabi ko talagang, damn, bago ko matulog, I breathe in and out talaga content eh. Tsaka quality din yung content eh. Nakakatawa talaga eh. Diba bro? Yeah. Like sabi ko, damn, like let's just say hindi ako nag-upload ng video dun sa isa kong channel ngayon. Pero nag-edit pa rin ako para sa dito or sa TikTok or sa, alam mo yun, like talagang, totoo yan man. Yung ganun, like parang kasi bro, pag hindi ako nag-edit, hindi ako mapakali bro.
Parang naging habit mo na talaga, di ba? Ang nangyayari sa akin, like, wala akong na-upload. Pero ang ganda sa totoo lang, ang ganda ng setup mo kasi work sa umaga, pagkatapos mo ng work gym, tapos gawa ng content. Pero actually bro, nangyayari niya, work sa umaga. Work/content sa umaga. Gym. Yeah. So like, parang nag-work naman, pag nag-work ako, let's say meron, di ba nagbe-break ako, may 1 hour akong break. Yun yung ini-squeeze ko lahat ng pwede kong, kasi let's say makagawa man ako ng let's say 2 minutes worth na work. Like let's say yung out of 10 minutes na i-edit ko, natapos ko yung 2 minutes, 8 minutes na lang yung matitira. So at least nababawasan yung ginagawa ko, kahit 1% na yun ng out of 100 is na-achieve ko. At least nabawasan na yung workload ko. So, parang ganun. Honestly bro, hindi ko nga ine-expect na parang, sabi ko, matindi yung workload nito kasi podcast, mahaba, matagal ang editing. So, hindi ko ine-expect na mamimit ko yung kasi gusto ko maging consistent ng every week. Una, gusto ko Monday siya. Pero sabi ko, parang mas maganda ina-upload na Saturday. So, hindi ko in-expect na mamimit ko yung deadline na natin. Tsaka may progress talaga to yung podcast na to. Shoutout sa mga nanonood. Shoutout sa mga nanonood. Thank you talaga sa inyo. Tsaka wala yung pagod na Erwin sa pag-edit. Tsaka kahit ano lang yung kahit nga hahalang. Talagang sabi ko, merong mga taong nagtitake ng time out of their day para mag-comment. I know. Alam mo yun? Nasa For You page na nga Nasa For You page. Nanonood ako ng Black Panther. Tapos biglang di tapos na nung Friday. Pagbukas ko, nagulat ako. Blow up Yung kaibigan ko sa Australia, sabi niya, anong kaululan to? Yung punas puwet. Tapos nagulat ako, yung pala nasa For You page niya. Tapos yung isang kawork ni Ate Dale, nag-work sila last Saturday. Nag-TikTok siguro, sinend sa kanya yung screenshot, yung picture ko na nagsasalita sa mic. Sabi, si Erwin ba to? So nasa For You page din niya. So sabi ko, I can't imagine yung mga kasama ko dito sa gym. Baka nakikita rin nila. Uy, parang kilala ko to. Kaya ko baka tinitignan ako nito kasi baka, ito ba yung nagsasalita sa punas puwet? Bro. Yun nga, kasi sabi ko bro, like every single follower bro, na-appreciate ko yun kasi sabi ko, imaginein mo, starting from zero, like may isang tao naniniwala sa'yo, kahit from 0 to 1, to 2, to 3. Hanggang sa like ngayon, nasa like at this point, yung time na to 162. May 162 na taong naniniwala. Imagine mo minsan kasi iniisip ko to yung parang sasabihin mo, let's just say kasi, based on let's just say subscriber numbers sa YouTube. Siyempre na masabihin ng ibang tao, 100 is just 100. 100 lang. Pero imagine mo yung 100 na yan, nakatayo sa harapan mo. Di ba ang dami nun? Totoo yan, totoo. Yun yung sa akin, ganun yung mindset ko. Like, tangina may 100 taong naniniwala sa akin. Imagine mo yun. So, nagsisimula naman talaga sa maliit yan. Di ba? Parang mustard seed. Di ba? Yun yung akin bro. Like ang akin doon parang kailangan mong tanggapin. You have to start small.